Mula sa kasalukuyang 4 na taon, isinusulong na gawing 3 taon na lang ang pag-aaral sa kolehiyo. Pabor kaya dyan ang mga estudyante at magulang? May unang balita live si James Agustin. James, ano ba ang pulso ng mga estudyante at magulang? Ivan, good morning. Iba-iba yung opinyon ng mga nakausap ko ng mga magulang, maging estudyante dito po yan sa University Belt sa lungsod ng Maynila. Kaugnay dun sa panukalang batas na inihain sa Senado na gawing 3 taon na lamang yung college education. Ang 4 na taong ginugugol sa kolehiyo ng mga estudyante nais ng isang panukalang batas sa Senado na gawin na lang na 3 taon. Inihain ni Senator Win Gatchalian ang 3-Year College Education Act na layon daw maiwasan ang pag-uulit ng courses at makapag-focus sa mga estudyante sa kanilang specialization. Dapat din daw prioridad ang pagtuturo ng soft skills sa senior high school. Pagpasok ng bata sa kolehiyo, ang kanyang pag-aaralan ay yung kanyang major na, diretso na siya dun sa major. Yung mga general education subjects, ibababa sa senior high school. Itong practice na ito ay ginagawa sa maraming bansa, especially sa Commonwealth countries like the United Kingdom, Canada, Australia. Ang 3rd-year nursing college student na si Dennis, pabor sa panukalang batas. May mga general education subjects kami ngayong college na parang paulit-ulit na lang siya na dapat na-tackle naman na dapat nung high school. Parang inulit na lang siya. Para naman sa grade 11 student na si Reggie, hindi po ako pabor doon kasi po syempre may mga basic needs po tayo sa college po ngayon po. Mahihirapan po tayo if papaiksiin natin yung mga 4 years, 5 years na mga courses po. Kasi po may mga matututunan po tayo doon na for sure magagamit po natin sa mga real life situation po. Kung ang magulang na si Manuel ang tatanungin na may isang anak na nag-aaral pa sa elementary, makakatulong daw kapag naisabatas ito. Sa akin po, pabor po. Kasi mabilis makatapos mag-aral, tapos makapaghanap agad ng trabaho. Tingin naman ng isa pang magulang na si Lorenzo, dapat tanggalin na lang senior high school sa halip na paigsiin ng kolehiyo. Sa ngayon, 2nd-year college student ng kanyang panganay na anak, habang magsi-senior high school ang bunso. Dapat ibalik na lang po si dati. Yung dating nung araw, mas maganda pa yun sa ngayon. Kasi ngayon, para napakahirap sa taas ng bilihin, di ba? Tapos yung sahod, di naman gaano Samantala, Ivan, layon din daw na panukalang batas na mabigyan ng mas mahabang panahon yung mga estudyante para sa kanilang internship at advanced specialization. Yan ang unang balita mula rito sa Maynila. Ako po si James Agustin para sa GMA Integrated News. Umaasa ang ilang nagtitinda ng mais na posibleng mas gumanda ang kanilang benta ngayong sinusulong ng Department of Agriculture ang mais bilang alternatibo sa bigas. Kaugnay niyan, planong bumili ng kagawaran ng mga puti at dilaw na mais sa 2026. Live mula sa Marikina, may unang balita si EJ Gomez. EJ. Igan, pabor ang maraming kapusang nakausap natin ukol sa isinusulong ng Department of Agriculture na gawing alternatibo sa bigas ang corn rice. Bukod daw sa mas makakatipid, marami rin daw ang health benefits ng mais. Plano ng Department of Agriculture na bumili ng mais sa susunod na taon para gawing alternatibo sa bigas. 500 milyong piso hanggang 1 bilyong piso ang hiniling na budget ng DA para sa programa sa 2026. Ayon kay Agriculture Secretary Chu Laurel Jr., puti at dilaw na mais ang planong bilhin ng kagawaran na gagawing corn grits. Naniniwala rin daw ang DA na posibleng mapababa nito ang demand sa bigas na pwedeng magresulta sa pagbaba ng presyo ng bigas. Okay raw para sa ilang mamimili ang mais bilang alternatibo sa bigas. Sa akin okay po kasi malilit pa lang kami talaga. Kumakain din kami, bigas din yan eh. Medyo mahal nga kasi ngayon ang bigas eh. Mas masarap pa nga mais eh. Mas matamis-tamis ang mga mais kaysa sa bigas naman. Mas masustansya rin naman. Mas makakaiwas din tayo sa high blood din. Umaasa naman ang ilang nagtitinda ng mais na makakabuti sa kanilang kita ang planong ito ng DA. Ang bentahan daw kasi ngayon mataas at matumal. Minsan, okay naman yung benta. Minsan, medyo talo. Kasi may katumalan po. Mataas na po yan. Bentahan po. Kasi mahal din po yung kuha namin sa biyahero.
Kunti lang po kasi harvest ngayon daw. Igan, ayon pa sa DA, ang bibilhing mais ay plano raw i-imbak ng ahensya sa 134 na warehouses ng National Food Authority. Kasama yan ng 20 pesos na kada kilong bigas. At yan, ang unang balita mula rito sa Marikina City. EJ Gomez para sa GMA Integrated News. Magkaiba ang sinabi ng mga kaanak ni dating Pangulong Rodrigo Duterte kung ibebenta ba o hindi ang kanyang bahay sa Davao City. Kumalat online itong Sabado ang larawan ng bahay ni Duterte na may nakapaskil na house and lot for sale. Sa mensahe sa GMA Integrated News, kinumpirma ng common law wife ni Duterte na si Hanilat Avancenia na ibinebenta nga ang bahay. Nitong linggo, wala na ang for sale na tarpaulin. Hindi na rin makontakt ang number sa tarpaulin nang subukan itong tawagan ng GMA Regional TV. Sa pagbisita ni Davao City 1st District Representative Paolo Duterte sa International Criminal Court Detention Center sa The Hague, Netherlands, sinabi niyang hindi raw pumayag ang kanyang ama na ibenta ang bahay. May plano naman daw sina Congressman Duterte kung saan tutuloy ang kanilang ama sakaling makauwi siya sa Pilipinas at naibenta ang bahay. Sinisikap ng GMA Integrated News na kunin ang pahayag ni Avancenia kaugnay sa pahayag ni Congressman Duterte. Ang naturang bahay ang madalas ipasilip sa publiko noon para ipakita ang pamumuhay ng dating Pangulo. Ito kung ipangitan na kung ang pitalo ka din sa mga disultin ko sa maraming nagkita, kung may klaro ko niyang tubag, nabaligyan na may mabuhat. Si mama namo ni sulti gyud na pohon, kaluyan sa Ginoo makagawa siya, dito na siya papuyon sa balay namo. Posibleng trap o patibong daw ang hinihingi ng Senado sa Kamara na certification na gusto nitong ituloy ang impeachment trial ni Vice President Sara Duterte ngayong 20th Congress. Giit ni Akbayan Party List Representative Chel Jokno, may malinaw na indikasyon naman na gusto ituloy ng Kamara ang impeachment kahit walang certification. May unang balita, si Tina Panganiban Perez. Naniniwala si Akbayan Representative Chel Jokno na dapat mag-ingat sa pagtugon sa hinihingi ng Senate Impeachment Court na sertipikasyon sa Kamara na interesado pa rin itong isulong ang impeachment proceedings ngayong 20th Congress. Sabi ni Jokno na inaasahang magiging bahagi ng prosecution team, baka raw ito isang trap o patibong. Yun ang isang bagay na kailangan pag-aralan ng mabuti kasi baka naman maaari maging trap na yan. Kag ginawa ng House yan ay sasabihin naman nila, nag-violate na kayo ng 1-year ban. If the 20th Congress will designate prosecutors to the panel, I think that is already a very clear indication that they want to proceed with the case. Nanindigan si Jokno na dapat magkaroon ng impeachment trial. Yan din ang sabi ni Ako Bicol Party List Representative Alfredo Garbin. I haven't heard of dismissal and the Constitution does not speak of dismissal. Kumbaga bawal ang motion to dismiss, sir? Yes, because the Constitution speaks of hearing and trial, di ba? And reception of evidence. Tingin naman ni Senador Sherwin Gatchalian, i-invoke ng defense team ang pagpapadismiss ng impeachment case ng bise. Oras na mangyari ito, posible raw pagbotohan niya ng mga senator judge. Makikita naman natin doon sa reply ni VP Sara na in-invoke nila yung constitutionality ng articles of impeachment. So yung reply na yon, I am very sure i-invoke ulit yun ng mga defense lawyers. At possible yan na magkaroon ng botohan. Possible yan. Kasi i-invoke nila yan eh. So kung merong tumutol or merong sumang-ayon among the senator judges, possible yan. Pero nanindigan si Gatchalian na dapat maipresenta muna ang mga ebidensya sa impeachment trial bago magbotohan ang mga senator judge sa anumang mosyon. Ito ang unang balita. Tina Panganiban Perez para sa GMA Integrated News.
Ang sabi ng Malacanang, nakikinig ang Pangulo sa sentimiento ng publiko kaugnay sa dapat bang sumali muli ang Pilipinas sa International Criminal Court o ICC. Sa tugon ng masa survey ng Octa Research Group, 57% ng mga Pinoy ang pabor sa muling pagsali ng bansa sa ICC. May 1,200 respondents dyan at may margin of error na plus or minus 3%. Ginawang non-commissioned survey noong April 20 hanggang 24, mahigit isang buwan matapos maaresto at ikulong si dating Pangulong Rodrigo Duterte sa ICC sa The Hague, Netherlands para sa kasong Crimes Against Humanity. March 2019 ang kumalas ang Pilipinas sa Rome Statute na nagtatag sa ICC. Sa ngayon po ay hindi pa po natin napag-uusapan yan, hindi pa po nababanggit ng Pangulo. Pero yung ganito mga sentimiento po ng ating mga kababayan ay dinidinig naman po ng ating Pangulo. So tignan na lang po natin sa mga susunod na araw kung ano po ang magiging saloobin ng Pangulo sa pag-rejoin sa ICC. Hindi raw natitinag si dating Senador Francis Tolentino sa pagbabawal ng China sa kanya na makapasok sa kanilang bansa, maging sa Hong Kong at Macau. Ayon sa ating Department of Foreign Affairs, bagaman may karapatan ng China na magpatupad ng sanction, baka may epekto raw ito sa bilateral relations ng Pilipinas at China. Narito ang aking unang balita. Isang araw lang matapos ang termino sa Senado ni Francis Tolentino, agad naglabas ang anunsyo ng Chinese Foreign Ministry. Bawal tumuntong ang dating senador sa Chinese mainland, sa Hong Kong at Macau. Sanction o parusa raw ito ng China kay Tolentino sa anilay egregious o napakasamang inasal nito pagdating sa mga isyong may kinalaman sa China. Si Tolentino ang pangunahing sponsor at isa sa mga may akda ng naisabatas ng Philippine Maritime Zones Act at Archipelagic Sea Lanes Act sa Senado na nagdeklara ng soberanya at jurisdiksyon sa internal waters, territorial sea at archipelagic waters sa bansa. Mga batas na mariing pinalaga ng China at ilang linggo lang bago matapos ang kanyang termino, naibunyag sa pinangunahan niyang Senate investigation ang pang-espiya umano ng China sa bansa. Dagdag ng China Foreign Ministry, meron daw talagang pagbabayaran sa pananakit sa interes ng China. Hindi naman natitinag si Tolentino sa mga ipinataw na sanctions ng China, kapalit ng kanya raw paglaban para sa karapatan, dignidad at soberanya ng sambayan ng Pilipino sa West Philippine Sea. Tama lang naman po siguro yung ginawa natin, hindi lang bilang isang senador noong panahon yon, hindi bilang isang Pilipino. It's a badge of honor. Karangalan ko pong ipagtanggol ang karapatan ng Pilipinas. Karangalan ko pong ipagtanggol ang interes ng mga Pilipino. Patuloy daw niya ipaglalaban ang kung ano ang nararapat para sa bayan at titindig sa panig ng Philippine Navy, Philippine Coast Guard at ng mga mangingisdang Pilipinong umaasa sa karagatan para sa kanilang kabuhayan. Kahit bilang isang ordinaryong mamamayan, gagawin ko po yung ginawa ko na ipaglaban ang interes ng Pilipinas at panindigan ang para sa Pilipino. Kung ano man yung kaparusahang ginawad ng isang malaking bansa sa akin, ay hindi po masusupil yung aking paninindigan na ipaglaban ang interes ng ating bansa. Ayon sa DFA, bagamat may karapatan ng China na magpatupad ng ganitong mga sanksyon, ay malinaw na hindi ito nakakatulong sa pagbuo ng tiwala at pagpapabuti ng bilateral relations sa Pilipinas at China. Ito ang unang balita. Ivan Mayrina para sa GMA Integrated News. Kinagigiliwan online ang isang babaeng over sa pagiging ube color lover. Meet Marilyn aka Madam Violet. Ang patunay, right in front of your eye. Mula sa kanyang hair color, sa kanyang kwarto at mga gamit, ayan, kitang-kita purple overload. Kaya nang i-celebrate ang kanyang 59th birthday, hulaan nyo ano ang motif. Purple syempre. Mula sa party decors at suot ng mga bisita, pati ang mga handang pagkain. Abay hindi nakaligtas sa ube madness. Ang kanin, adobo at pansit, syempre kulay violet dahil sa food color. Hindi man daw usual kung titignan, enjoy naman ng mga bisita sa pinagsaluhan. Ay, wedding bells are ringing! Engaged na si unang hirit barkada Anjo Pertiera at Eunice Jorge ng bandang Grace Note. Yun. This is a symbol of my commitment and my love for you. Nag-share si Eunice ng video online ng proposal ni Anjo. Speechless nung una si Eunice at saka nag-yes kay Anjo.
Nangyari ang proposal ni Anjo sa mismong birthday ni Eunice. Si Anjo ang nag-post naman ng picture nila together as a newly engaged couple. Bumuhos ang greetings para sa couple. My gosh! Kagulat! Umiyak. Ngayon pala umiyak si ano? Hindi siya umiiyak. Hindi, meron siyang may anong tawag doon, yung may nag-break up. Hikbi ng konti. Pero pigil na pigil siya. Ano yan? Nag-uumapaw ang emosyon. Ganun yun eh. Wow. Congrats, guys! What a commitment. Pogi daw yung nasa sabi niya. Mariz! Abisala, mga Encantadix! Naku, buo na ang brilyante checklist ni Kera Mitena, Rian Ramos, matapos siyang sumakses sa pang-agaw ng brilyante ng apoy. Inagaw! Manatili ka sa akin, brilyante ng apoy! Ang hirap kalaban ni Rian Ramos sa internet. Matapos maagaw ni Mitena ang brilyante ng apoy kay Pirena Glyza de Castro, sugatan na tumakas si Pirena patungo sa mundo ng mga tao. Nang muling magkita, kinulong naman ni Mitena si Cassiopeia, played by Solan Yusuf, sa isang kristal. Sa pangdapat-abangan sa sangre ang batang Tera sa mundo ng mga tao. Subaybayan ng Encantadia Chronicles Sangre sa GMA Prime, 8 p.m. pagkatapos ng 24 oras. Oo. Huwag kayong magalit kay Rian, ha? Acting lang po yan. Kasi Kapuso, huwag magpapahuli sa latest news and updates. Mag-iuna ka sa balita at mag-subscribe sa YouTube channel ng GMA Integrated News.